Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Pag-uusapan natin ngayon guys yung limang madalas na simptomas ng anxiety na kailangan maging aware tayo. Ano ba yung anxiety guys? Ang anxiety ay isang common na mental health problem or mental health condition na nararanasan ng maraming kababayan natin at maraming tao dito sa buong mundo na nakakaranas ng anxiety. Ito ay isang mental health condition. Para hindi lang siya guys yung sa salita na anxiety or depression. Anxiety is a mental health condition. Alright, ano yung pinakalimang madalas na simptomas ng anxiety? Ang una ay ang simptomas number 1 ay ang matinding pag-aalala. Ang matinding pag-aalala ay yung konting bagay lang na nangyari or nangyayari, nag-aalala ka na masyado or wala pang nangyayari, masyado kang nag-aalala. Kung madalas kang nag-aalala everyday na nag-worry ka or everyday araw-araw kang nag-worry, so maybe because you have anxiety. And then, simptomas number 2 is yung panic attack. Panic attack, ano ba yung nararamdaman ng nagpa-panic attack? Ito guys, yung panic attack ay yung matinding takot, natatakot ka. Yung iniisip mo lagi kang takot, lagi kang nag-aalala, yung takot mo, matinding takot. Tapos, ang panic mo is, meron siyang mga physical symptoms. Isa siya sa mga nararanasan karamihan ng mga may anxiety ay ang panic attack. Pangatlo, yung simptomas na number 3 ay ang avoid places o pag-iwas sa mga lugar na maraming tao. Takot ka sa public, takot ka sa pumunta sa mga mall or lumabas or pupunta sa mga palengke, ganon, takot ka. So, that's one of the symptoms of anxiety. And yung pang-apat, guys, ay ang symptoms number 4, yung physical, yun na yung physical symptoms. Physical symptoms, that include yung pagkakaroon ng shake or panginginig, pagkakaroon ng pagpapawis ng kamay, pagpapawis ng paa, at saka yung matinding pagpawis din ng katawan. Yan ang mga senyales ng mayroon kang physical symptoms. And then last is yung irritable or irritability and restless. Yung pagiging irritable guys, nagiging parang routine mo na siya. So, kunting bagay lang nagiging irritable ka sa mga bagay na dapat hindi ka naman magiging irritable. Kung yun nangyayari sa everyday, daily basis mo, so, you might as well go check to a doctor or something. Maybe you have anxiety or depression. Ito guys yung mga top 5 na simptomas ng anxiety, which is marami po tayong mga simptomas. But this one is one of the top 5 ng anxiety. Kung meron kang nararanasang ganito, you might as well go check to your doctor or find something, baka meron kang anxiety disorder. Anxiety is very common na nangyayari sa mga tao na yung iba akala nila ganun-ganun lang pero meron silang anxiety. Ako po nakaranas ako by my experience. Nagkaroon ako ng maraming simptomas. May anxiety and depression ako na naranasan. So yung mga simptomas marami guys. Lahat ng binanggit ko itong limang simptomas ay naranasan ko. Kaya para sa mga kababayan natin na maging aware tayo sa kung ano yung mga nararanasan natin kasi maaaring meron kayong anxiety. Itong mga simptomas na to ay just 5 simptomas lang, pero one of the top is yung panic attack. Pag naranasan mo yung panic attack, yan yung isang simptomas ng meron kang anxiety. Alright guys, I hope nakapulot kayo ng aral and maging aware po tayo, mga kababayan natin, maging aware tayo sa kung anong nangyayari po sa atin. May mga ibang pamamaraan o may mga medication o you can seek health professional
for your mental health professional, you can go check sa mga doctor natin. Marami po tayong doktor, and maybe they can give you medicine for that can help you also para makarecover kayo ng anxiety. And then of course, you have to do something. You have to help yourself. You have to do a lot of exercise and relax and have some peaceful environment also. And I hope guys na itong sa mga taong nakakaranas, sana po makarecover kayo as soon as possible. But anyways, I hope to see you guys again sa aking next video. See you soon. Bye!